Ito ang buhay ng isang panadero na may maliit na panaderya. Sa mga nagtatanong nga pala kung bakit daw hindi ako kumukuha ng panadero, so bali sagot ko dyan, sangkay is hindi naman po karamihan yung gawa ko araw-araw, hindi nga po maabot ng isang sako. At bilang may-ari ng isang panaderya at may alam din sa paggawa ng mga tinapay, ay kaya ko po na masuportahan or gawin yung mga pangtinda kong tinapay. So bali sa pagpapanaderya mga sangkay, hindi po porket nagtatayo tayo ng isang panaderya ay obligado na tayong kumuha ng tauhan or panadero. So bali nakadepende pa rin po yun sa sitwasyon or sa dami ng gagawin. Dahil kung kukuha tayo ng panadero, alam naman natin ngayon kung magkano ang araw ng isang panadero at hindi naman ganun kadami yung ating gawa, ay baka mapunta lamang doon yung ating mga kikitain o baka malugi pa tayo. Kaya mas mainam po mga sangkay sa mga nagtatanong kung paano daw magsimulang magtayo ng isang maliit na panaderya, ay mas maganda po siguro mga sangkay is dapat is matuto muna kayong gumawa ng tinapay. Nang sa ganun po is kayo munang magsimula o gumawa ng inyong mga pangtindang tinapay. At saka na lamang kayo kumuha ng panadero kung sakasakaling hindi nyo na kayang suportahan yung inyong mga pangtindang tinapay. So bali itong sinasabi ko mga sangkay is advice ko lamang ito ha. Sa inyo pa rin po yung desisyon. At dito nga sa part na to mga sangkay is gumagawa na tayo ng ating mga simpleng tinapay. Ito nang sa ganun ay may hatid ko na rin sa aking isang tindahan. Yes po mga sangkay, so bali pagkatapos ko nga palang gumawa na itong ating mga pangtindang tinapay, ay ako rin po nagde-deliver doon sa aking pagbabagsakang tindahan. So bali kapag tayo talaga ay namuhuna na hindi po pwede talagang tatamad-tamad, kailangan talaga natin ng tiyaga. Nang sa ganun ay hindi mapunta sa wala yung ating nasimulan at saka yung ating pinaghirapan. At sa mga nagtatanong nga pala kung saan daw ako natutong gumawa ng tinapay o saan daw ako nagpaturo, bali natuto akong gumawa ng tinapay sa aking pinasukang panaderya at umabot ng halos 10 taon mahigit bago ko naisipan magsimula ng maliit na panaderya. So bali ang akala ko noon mga sangkay, kapag tayo meron ng sarili ay okay na, magaan na yung ating gagawin at medyo lalaki na yung ating kita kumpara sa namamasukan tayo. So bali mali mga sangkay, nagkamali ako noon dahil nung unang sabak namin talaga mga sangkay is napakahirap. So bali kung sakaling kayo ay magsisimulang magtayo ng isang maliit na bakery, ay wag po talaga tayo mag-expect kaagad ng malaking kita, magaan na gagawin, magaan na trabaho, dahil ang pagtatayo po ng negosyo ay wala po talagang kasiguraduhan. Hindi po natin alam kung mag-click ba yan o hindi. Pero ang mahalaga talaga dito mga sangkay is yung ating experience, dahil hindi natin ito malalaman kung hindi natin masusubukan. Basta ang may papayo ko lamang sa inyo mga sangkay, sa mga susubok na magtayo ng isang maliit na panaderya, huwag na huwag kayong magsasawang magtiyaga at sana ay magamit yung inyong experience sa papasukin yung negosyo. Ang mga katulad ko, ang puhunan saktong-sakto lang. Kapag sumablay tayo dito sa ating nasimulan, ay balik na naman tayo sa pangangamuhan. Manalig lang tayo sa taas at samahan lang natin ang sipag at tiyaga. Think positive mga sangkay, magbubunga din lahat ng ating pagod at lahat ng ating sakripisyo. At eto nga pala mga sangkay, biyahe na kami papunta sa tindahan na aming pagbabagsakan itong aming tinapay. At salamat sa Diyos ay nakarating kami ng maayos. At eto nga pala mga sangkay, bumungad sa amin, wala nang laman yung aming istante, kaya kailangan na naming ma-display itong aming mga dalang tinapay. Ito lang mga sangkay yung aking tindahan, ganito lang kaliit, kaya hindi ako pwedeng makagawa dito ng tinapay. Gustuin ko man gumawa dito pero hindi po pwede dahil nga po napakaliit ng space. Baka oven at door roller lamang dito mga sangkay is puno nitong aking tindahan. Pero ganoon pa man, gaya ng sinabi ko sa inyo mga sangkay, malayo man yung aking binabiyahe bago makarating dito yung aking tinapay, ang importante is alam mong kumikita. At nasa sayo yun kung hanggang kailan ka tatagal o hanggang kailan ka magtsatsaga. At ang pinaka the best dito mga sangkay is dapat ay marunong tayong magpasalamat sa mga blessing na ating natatanggap sa araw-araw. Hindi na mahalaga kung maliit yan o malaki. Ang pinaka-importante ay gumigising at bumabangon tayo sa umaga at nagagawa natin ng maayos yung ating mga obligasyon sa araw-araw. Yan ang pinakamagandang blessing. Thank you for watching.